Di ba, nasa loob ng bag ko yun, napasing kasi sabi niya, nagtanong siya, di ba nabigyan rin kayo? Siguro pinakita ko doon sa dulong wallet niya, sobrang dami, 1,000, may 500 pa nga, dami 500. Isang grade 8 student ang nabiktima ng isang hindi pa nakikilalang babae. Ayon sa biktima na kinilalang si Iya, hindi niya tunay na pangalan, nakauniforme din daw ang salarin na lumapit sa kanila sa labas ng paaralan at nagpakilalang vlogger. Kwento pa umano ng suspect na nasa London na ang mga magulang nito at nais lamang silang makasabay pauwi. Diyan po sa Sikat Araw po. Diyan lang po sa may malapit sa eskwelahan. Medyo may kalayuan konti. Pauwi na po ako noon, mga 11 po. Kasabay ko lang po pauwi. Si Ate Cecil po, kaibigan ko po sa baba. Tapos may isa pong babae na estudyante. Then, tinawag niya po kami, magkasama kami ng kaibigan ko. Tinawag niya po kami, and then, sabi niya po, sabay daw po kami. Tapos, nagsalita na po siya ng nag-usap-usap po kami, and tapos, sabi niya sa akin, dito, kusan daw po yung batay. Di sabi ko po doon, di ko po alam. Then sabi niya, pasulat daw po siya ng pangalan niya sa notebook. And Hanggang sa itinakbo na nga nito ang notebook kung saan nakalagay ang 1,500 pesos na transportation allowance na nakuha ni Iya mula sa LGU. Dagdag pa, nagtaka ang pamilya ng bata na tila alam ng suspect na sa notebook nakalagay ang pera dahil iyon lamang ang kinuha at itinakbo. tapos kinuha niya po yung bag ko, kinuha niya po yung notebook, tapos tinakbo niya po. Nandun po yung pera ko pa, nandun po sa notebook. Bigyan niya po kinuha, tapos tinakbo niya po. Hinabol ko po, tapos hindi ko na po siya nakita. Posible umanong nagpapanggap na estudyante lamang ng nagpayong high school ang suspect ayon sa ama ng biktima. Nagulat lang kasi natulog ako biglang umiyak dyan si nagaw yung pira daw niya. Wala pa silang ID, baka pwede makapasok yung hindi estudyante talaga. Baka kasi hindi estudyante yun baka nagpanggap lang kasi inabangan lang sila sa kanto Tapos wala namang bag. Hindi nakabag yung Tapos mukhang may parang malaki na, tapos malaki na yung didi. Parang nag-uniform lang Mga 16 years old yun, medyo mataba. Tapos, mataba yung pisngi dyan. Then, may makeup po siya sa mukha. Tapos, medyo may kasingkit. Ipinarating na umano ang insidente sa barangay at madami na din daw na i-report na parehas na insidente sa lugar. Ipinaalam na din sa pamunuan ng paaralan ang nangyari at iimbestigahan umano ito at aalamin kung estudyante nga ng nasabing eskwelahan ang salarin. Kaya sinusundan ko yung dinadaanan niya, tapos inaano ko yung CCTV kung saan siya dumaan. Sinama ko siya, tapos dinaanan namin yung kung saan sila sinamahan ng nanloko sa kanila. Tapos kinuha namin yung CCTV doon sa may bahay. Pumunta po ako sa barangay noon. Sabi, marami na kayong pumunta dito. Kaya sabi ko sa ko, i-post mo na sa Facebook yan para Hiling ng ama at ng biktima na maibalik ang pera sa anak na kailangan nito para makabili ng gamit pang eskwela. Paalaala naman ng otoridad na mag-ingat ang mga estudyante lalo na at dumarami ang mga naitalang pambibiktima sa mga kabataan ngayon. sana tigilan niya para yung ibang estudyante din na mahirap kasi maraming estudyante dumadaan dyan, tapos hindi natin alam kung mamaya abangan. Gusto ko na po sana sabihin ibigay niya po sa kanya pera kasi pambili ko po ng gamit ko yon. At kung nabigyan man siya, dapat hindi na yung ginawa sa akin kasi nahirap po kasi. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.